Ito, atensyon sa lahat ng overseas Filipino workers. Lahat ng mga Pilipino nagtatrabaho sa buong mundo. Ito na po yun. Ang ganda nitong balitang ito. Alam niyo kung bakit? Ito ay proteksyon at magandang kabuhayan para sa mga nagtatrabaho sa abroad. Okay, bilang OFW. Tinatawag na Pre-OFW Financial Literacy Education Act. Lusot na po sa Senado. Ito po yung inisponsor ni Senador Rapi Tulfo at nagpasalamat na rin siya sa kanyang mga kasamahan. Okay? Bilang chairman nga po ng dito ho sa Committee on Migrant Workers, ang chairman nga po dyan ay si Senador Rapi Tulfo. At sa suporta ng kanyang mga kasamahan, nakalusot na nga sa Senado ang Senate Bill, Proposed Bill number 1910 Pre-Financial Literacy Education for Overseas Filipino Workers. Tinatawag na Families Act. Maganda po ito. Paano ba ito makakatulong? Ayon kay Senator Tulfo bilang principal sponsor, siya po ang nasa likod nitong Senate Bill 1910, okay? Ang pagka-aproba nito ay nagpapakita na nakumbinsi niya ang mga kapwa senador na ito'y maganda at proteksyon para sa lahat ng OFW. Ayon pa kay sa senador, ay ito'y isang pagkakataon at malaking bagay para sa tungo ng pagtulong at matiyak ang kanilang magandang buhay o kinabukasan. Sa magitan po ng paglagana po ng kaalaman or sa isyong dagdag na kaalaman para sa financial, o yan, kung paano nyo i-handle, paano nyo hawakan ang inyong kinikita bilang OFW, mahalaga yan. Okay? Bibigyan po sila, ang ating mga kabayan, ng kakayanan na gumawa ng matatalinong desisyon, pamamaraan, okay? Sa paghawak ng kanilang pera, ay yung kanilang pinaghirapang pera. Baka iwas din sa mga scam sindikato ng pananlapi na ginagamit ang ating OFW. Makapamuhunan din ng tinatawag sa wasto or tama at makabuo ng tinatawag na financial security para sa kanilang sarili at kanilang pamilya. Ayun ang ganda. So ibig sabihin, i-guide kayo, protektado kayo nitong bill na ito, itong batas na ito. Okay? Kasi ngayon, pasintabi na, hindi ko naman nilalahat. Parang yung iba yata sabog yung pananalapi. Sabog o hindi ho maayos ang paggastos ng kanilang kinikita. Huwag po nating kalimutan, alam ko namang alam ito ng milyong-milyong OFW, na ang pagiging OFW ay hindi panghabang buhay. Nandyan lang kayo hanggat kaya nyo na magtrabaho. Pag hindi nyo kayang magtrabaho, siyempre uuwi na kayo. Kung tumagal kayo ng 20 years, 30 years bilang OFW, tapos yung inyong kinikitang dolyar o malaking pera, hindi na manis ng mabuti. Pag uwi nyo ng Pilipinas, wala ng trabaho, baka wala rin kayong naipon, baka hindi rin nagamit ng tama. Tama lang na ugaling Pilipino, kulturang Pilipino, pag nag-abroad ka, pag-aralin yung mga anak at bigyan ng magandang tirahan o bahay, yun. Investment na yun. Paano kung naubos yung pera, hindi pala na magpatayo ng bahay? O nag-aral yung mga anak hanggang doon na lang. Tapos wala na pala, naubos na yung pera. Dadalawa lang ang pinantahan, pero kulang pa. Ayun, so hindi lang ho yung inyong paglalaan para sa pagtatayo ng bahay at pag-aaral ng mga anak. Yung sobrang pera at kinikita nyo ay imamanis na mabuti. Itong batas na ito ang mag-guide sa inyo kung paano nyo hawakan, paano palaguin, paano po ito hindi mawawala ng ganun-ganun na lang. Kasi ngayon may mga balita, kaya ho ginawa ito ni Senador Rapi Tulfo. Alam naman natin, pasintabi na po, may mga Pilipino, overseas Filipino workers na ang tagal-tagal nagtatrabaho sa abroad, pag uwi ng Pilipinas, wala pa rin. Yung iba nga, hindi nga nakapagpatayo ng matinong bahay. Yung ang pamilya, hindi rin nabigyan ng magandang buhay kung saan napunta lang yung pera. Yun po yung masama.
So ito po ay hindi pakikialam na gagawin ng Estado. Magiging gabay itong batas na ito para ho sa tuloy-tuloy na magandang buhay dahil pinaghirapan ninyong OFW ang pera sa abroad. Alam ko po at alam din siguro ni Senador Tulfo at ng mga senador, hindi ganong kadaling kumita ng pera sa abroad. Talagang matindi sakripisyo. Malayo sa pamilya, ibang kultura, ibang batas, at mahirap mag-isa. Yun po yun. So yung kanilang kinikita ay dapat pahalagahan. Itong batas na ito, ulitin ko, ang magiging gabay para sa inyong magandang kinabukasan. Gagamitin po ninyo ito, ipaparating sa inyo ng pamahalaan kung paano pangasiwaan. Paano yung investment, paano hindi mawawala yung perang pinaghirapan ng dugot pawis at kalungkutan ang naging bunga. Yun naman po talaga ang nangyayari. Okay? So, milyon-milyon kayo na Pilipino sa abroad. At tama po ito. Kasi ngayon may mga balitang may utang pa yung OFW. Naghihirap pa rin yung kailang pamilya rito sa kabila ng maganda naman ang kita ron. Kaya lang siguro nga mali yung paghawak, mali yung financial, yung management tungkol sa pera ay walang gabay. Ito ho'y gabay. Ang gobyerno hindi po makikialam. Ang gobyerno ay manatiling gagabay lang sa paghawak at paggastos ng inyong pera para hindi mawala na parang bula. Kaya siguro, advice na rin, huwag isugal. Huwag ilagay sa maling investment. Baka ma-scam kayo. Napakarami ang scammer. So yun ho yung delikado. Isipin mo kung nakapag-ipon ka ng $20,000 tapos ma-scam ka lang. Nakapag-ipon ka na kung magkaano tapos mapupunta sa sugal. Kung saan man illegal, delikado po yan. So, merong batas na gagawin. Senate Bill 1910, sponsored by Senator Rapi Tulfo na alam naman natin tumutulong sa mahihirap mula nung araw hanggang ngayon. Kaya nga siya naging senador at pinangangatawan nito. At saka alam ko, itong si senador ikot ng ikot din sa maraming mga bansa sa mundo. Kaya alam niya ang kalagayan ng OFW. Pag recess ang Senado, alam ko nag-a-abroad yan madalas. At nakikita niya, personal, nakakausap kung anong kalagayan ng OFW. Maliban doon sa kanyang programa, sa telebisyon at sa kanyang opisina bilang senador, ang mga reklamo at inhaing ng ating mga overseas Filipino workers. Hindi lang ito balitang maganda para sa OFW. Ito ay para din sa kanilang pamilya na milyong-milyong Pilipino dito sa ating bansa. Maniwala kayo. Para hindi malustay, para hindi mawala ang pinaghirapan ng mahabang panahon. Please like and share. Paki-forward po ninyo ito sa lahat ng OFW, sa lahat ng kailang kamag-anak dito sa Pilipinas. Ito ay magandang balitang isinulong ni Senador Rapi Tulfo at para sa inyo ito. Hindi ito kapakanan ng gobyerno, hindi ito kapakanan ng employer, ito'y kapakanan ng pamilya at bawat pamilya overseas Filipino workers. Napakagandang pagkakataon nito.